Barangay Ginebra, panic mode na nga ba? Delikado sa team standings, may mas malalim pang problema. Hindi ito ang inaasahan ng kahit sinong Ginebra fan. Ang team na inaasahang contender sana ngayong conference, ngayon ay nasa ibaba ng team standings. At ang pinanakakabahala, hindi lang ito simpleng losing streak. May isang problema ang Ginebra na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila nasusolusyonan. At kapag hindi ito naayos sa lalong madaling panahon, posibleng mas lumala pa ang kanilang sitwasyon. At yan ang ating pag-uusapan. Habang tumatagal ang conference, mas lalong nagiging delikado ang sitwasyon ng Ginebra. Sa 5 nilang laro, 2 pa lang yung kanilang panalo at lamang yung talo. Dahil dito, napunta sila sa ibaba ng team standings ng Group B. At alam naman nating lahat na sobrang dikdikan ngayon ng standings sa Group B. Isang panalo lang ang kayang magpaangat sa isang team. Pero isang sunod na pagkatalo ang pwedeng maglagay sa kanila sa alanganing posisyon. Kaya ang tanong, panic mode na nga ba ang Barangay Ginebra? O meron pa silang sapat na panahon para makabawi? Pero bago natin sisihin ang import na si Grigsby o ang coaching staff, may napansin ba kayong kakaiba sa laro ng Ginebra nitong mga nakalipas na linggo? Hindi ba parang may nawawala? Hindi ba parang hindi ito ang Ginebra na nakasanayan natin? At para sa akin, ang tunay na problema ay hindi si Riley Grigsby. Ang pinakamalaking problema ngayon ng Barangay Ginebra ay ang pagkawala ng identity ng kanilang laro. Kapag pinapanood mo sila ngayon, parang wala silang sense of urgency, parang wala ring leader ngayon ang Barangay Ginebra at parang naghihintayin sila kung sino yung dapat na mag-step up. At sa basketball, kapag ganyan ang mentality ng isang team, napakahirap manalo. At isa sa pinaka nagbago sa Barangay Ginebra ay yung kanilang starting 5. Dahil wala nga si Scotty, ay palaging mabagal yung kanilang simula. Once na makalamang na ang kanilang kalaban, nahihirapan na silang humabol. Kapag di kita naman yung laban sa 4th quarter, sino yung kanilang inaasahan? Nung nandyan si Brownlee, alam ng lahat ang sagot. Kapag kailangan ng puntos, kapag kailangan ng clutch basket at kalmadong desisyon, si Brownlee agad ang hahawak ng bola. Ganon din si Scotty. Hindi man siya laging top scorer, siya naman yung nagbibigay ng energy, hustle, rebounds, depensa at leadership sa kanilang kupunan. Ngayon, na pareho silang wala dahil sa injuries, doon na lumalabas yung problema sa Ginebra. Dahil wala ngang player ngayon si Coach Tim Cone na kayang pumunan sa iniwanang trabaho ni Scotty at Justin Brownlee. At dito pumapasok ang isa pang malaking tanong. Nasaan si RJ Abarrientos? Maraming fans ang umaasa na siya yung magiging bagong go-to guy ng Ginebra habang wala si Scotty at Justin Brownlee. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin nakikita ang consistent na version ni RJ. Sa 5 laro nila ngayong conference, ay isang beses pa lang nagpakita ng magandang performance si RJ. Pero sa kabuuan, nahihirapan pa rin siyang maging primary scorer at floor leader ng team. At kapag hindi gumagana si RJ, ay kasabay nitong hindi gumagana ang buong opensa ng Barangay Ginebra. Pagdating naman kay Riley Grigsby, ay oo, may mga ilang laro na hindi impressive yung kanyang performance. Pero ilang beses rin nating nakita na gumagawa ng paraan si Grigsby para makapag-contribute. Kaya niyang pumuntos ng 40 plus points kung kanyang gugustuhin. Pinakita niya yan sa kanyang naging debut game. At ang pinaka-asset nga dito kay Riley Grigsby ay yung kanyang outside shooting at napakadali nga lang sa kanya na ipasok yung 4-point shot. Kaya ang problema ay yung local players ng Barangay Ginebra at yan nga yung kailangang magawan ng paraan ni Coach Tim Cone bago pa mahuli ang lahat. Ang problema kasi sa Ginebra, masyado silang nasanay na umasa lang kay Justin Brownlee.
Kaya yung nangyari, ngayong wala si Brownlee at Scotty ay walang kayang mag-step up at kitang-kita yan ngayong conference. Kaya mga chong, ano pa sa tingin nyo yung problema ng Ginebra kaya nasa ibaba sila ngayon ng team standings? I-comment mo lang dyan sa ibaba.